Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin si Dr. Alinaya A. Cordero para pag-usapan ang mga health tips patungkol sa healthy heart. Doc Naya, napag-usapan po natin kanina ang tungkol sa palpitations at marami pa po kayong advice tungkol sa ating pagkakaroon ng healthy heart. Pero before po tayo pumunta doon, alam niyo po maraming nagtatanong sa ating mga health checkers tungkol naman sa mataas na cholesterol, blood pressure. Ano pa po ba yung may direct link na mga sakit sa puso ng mga kababayan natin na pwedeng talagang makaapekto ng kanilang mga heart? Bukod dun sa mataas na presyon, mataas na cholesterol, mataas na sugar din, in terms of diabetes, yung mga ayaw naming combination, Pag ganyan kasi, pwede magkaroon ng problema not only yung puso mo, pwede magkaroon ng problema yung bato mo, yung liver mo. So, parang cyclic siya. Tapos pag nagkaroon ng problema, magkakaproblema ulit yung heart mo, So, aside from that, pwede ka rin, ayaw din natin combination yung mga may tinatawag na coronary artery disease, yung mga blockages sa puso. So, yan yung mga ayaw natin na mga sakit, Pero usually, nakikita natin and sometimes underdiagnosed kasi binabaliwala din ng mga kababayan natin, ng mga tao din, Kasi minsan, ayaw nila pumunta talaga sa doktor para magpatingin, Alam niyo po, totoo yan, And I'm sure marami pong nakikinig at nanonood ngayon, Doc Naya, na nakarelate dyan na ayaw pumunta sa doktor, So, kapag po sila ay magpapakonsulta ba, Doc Naya, kanino po sila, baka po naisip nila na, meron akong sintomas or senyales na nababanggit natin ngayon, kanino po sila lalapit na doktor o kailangan po ba specialista na agad? Pwede pumunta kahit sa general practitioner, kung ano yung pinakamalapit na doktor na meron kayo dyan, sa health center, pwede kasi yung mga yan naman, trained naman po yung mga doktor na yan, alam naman nila kung paano po yung mga warning signs or symptoms, and then they can ask for an initial set of blood tests or mga imaging tests, and then kapag po kailangan na ng opinion ng mga specialists, then they can refer you to even to adult internal medicine. And then kapag tingin ng internist ay kailangan ng cardio na yung mag-handle, then they can refer it to us, to the cardiologist. But the point is, kung sino yung available na doktor na meron po sa inyo, pwede po kayo magpatingin kasi pwede naman po sila mag-reseta din ng mga initial na gamot, So, ang point na po is, the moment na kayo po yung nakaramdam ng ganong signs and symptoms, you have to go to the doctor right away. Ayan po, wala tayong excuse mga health checkers, So, kahit kaninong doktor, yung pinakamalapit sa atin, pwedeng tumingin, para tayo ay mas screen kung tayo ay may problems o ito ay may kailangan pa ng further test. So, Doc Naya, alam niyo po, meron po tayong isang health checker dito na taga Makati, Madalas nakakaramdam daw siya ng tila hirap sa paghinga matapos umakyat sa ikalawang palapag ng kanilang building. Dati daw po siyang smoker pero tumigil naman na daw po siya. Ano po ang mainam na gawin niya, Doc Naya? Yung mga ganyan, ang una natin i-rule out, ay kung meron siya mga baradong ugat na nagkukos ng pagpalya ng puso niya. So, dapat yung health checker na yan, pumunta kagad sa doktor, kasi kailangan natin na habulin, kung ano po yung mga pwede nating isalba sa puso niya. Kasi yan yung mga prone magkaroon ng heart attack in the future. Good thing na nag-stop siya ng smoking, but yung time na nag-smoke siya, yung haba ng panahon na siya ay nag-smoke, medyo mahirap siya i-reverse, in terms of complications already in your heart and even in your lungs, Ang nirule out din kasi natin dyan, kung meron na rin siya mga signs na mga COPD o yung mga emphysema. Pag hinihingal kasi isang tao, dalawang usually organ system ang tinitingnan natin, either the heart or the lungs, So, kahit ano pa man po yung magiging diagnosis, both are equally dangerous or potential na nag-cause ng mga further problems kung may problema po ang lungs and may problema din po ang puso. Yan, talagang
dalawang main organs pala ang pwedeng isipin ng ating health checker na ito, no? Doc, na banggit niyo po ito kanina, yung heart attack, pwede itong mangyari, no? Bakit po ba nagkakaroon ng sinasabing heart attack ang isang tao? Ang heart attack kasi, ang cause niyan ay yung nagkaroon ng stress ng katawan, no? In any kind of stress, whether it is emotional stress, physical stress, or nagkaroon siya ng mga infection, yung kanyang cholesterol doon sa coronary arteries or yung ugat sa puso natin ay naging unstable. Tapos napunit and then trinay i-repair ng puso kaya nagkakaroon ng mga platelet and thrombus formation. Yun yung cause ng acute heart attack. No? On the other hand naman, yung tinatawag na chronic ischemic heart disease naman, ito yung mga paunti-unti lang na nangyayari yung mga unstable plaque na ganyan, no? Tapos naghihilom ng konti, tapos eventually nababarahan yung puso. Yun yung nagkakos ng ng mga chronic disease na yung hindi ganun ka severe pa yung nararamdaman ng isang pasyente, pero ito ay nagsa-start na mag-build up ng mga baradong ugat sa puso. So, kapag nag-heart attack ka, yun yung typical na nakikita natin na sumasakit talaga yung dibdib, no, sa mga lalaki. Sa babae kasi kahit hindi kahit hindi sumasakit ng dibdib, sometimes na sumasakit lang ang sikmura or hinihingal lang, no, or minsan nga nagkakaroon lang ng parang panlalata, no, yung mga typical symptoms. Sa lalaki kasi mas more typical yung symptoms tulad ng sumasakit ng dibdib, nagkakaroon ng radiation sa kamay or sa panga. Yan yung mga maarating masabi na baka nag-heart attack na yung pasyente. So, Doc Naya, nabanggit niyo po na pwedeng magkaiba yung sintomas ng mga kalalakihan at kababaihan patungkol dito sa heart attack na ito, no? Meron po ba kayong advice kung ano po yung mga dapat na gawin once na napansin na meron na itong mga sintomas na ito? Ano po yung pwede nating gawin liban po sa pagtakbo sa ospital, na meron pa po bang ibang mga first aid tips na pwede tayong ibigay? Well, unfortunately, kasi ito ay life-threatening. So, kung meron kayong gamot dyan na nakakaluwag ng paghinga, katulad ng mga nitroglycerin, no, pwede nyo siyang i-take. Pero kasi ito, dahil life-threatening ito, you have to go to the emergency room right away. Kasi we want to rule out if you're having an acute heart attack. At ang acute heart attack kasi, dalawang outcome lang lagi, no? Either buhay ka lang or patay ka lang. Walang in-between na na mild, ganyan. Basta nag-heart attack ka, heart attack yun. Mild kasi makakauwi ka. Pero yung mga ganyan, pwede, kung meron kayong mga nitroglycerin, pwede kayo mag-take para lang maibisan yung sakit ng dibdib, but you still have to go to the emergency room, or you have to go to the nearest na doctor na kilala ninyo for further workup. Pero pag mga ganito kasi, na-encourage ko talaga, punta ng ER, baka kasi kailangan i-admit at kailangan natin may gawin agad, no? Kasi kung ito ay isang klase ng heart attack, may mga isang klase na pwede kang mamatay agad, no? So, yun ang iniiwasan talaga natin. Ngayon, if you want to ask me kung example, paano natin mape-prevent ito, no? Paano ang gagawin natin? Well, you have to control your comorbidities, no? You have to control your blood pressure, your sugars, your cholesterol, and change your lifestyle. Okay? So, healthy habits, tanggalin natin ang bisyo, no? Start walking, yan yung mga kailangan natin gawin, no? Pero in the long run, if you're taking already na mga maintenance medication, you have to have a follow-up checkup regularly to your doctor. So, ito yung mga kailangan mong gawin. Pero kapag nagkakaroon ka na ng symptoms agad, at sagiging severe siya, no? Every minute, yan yung sinyalis mo, you have to go to the emergency room. Pag nawawala, nawawala, you still have to go to your doctor. Pero pwedeng hindi naman agad-agad sa emergency room kasi the doctors will adjust your meds and then might do something, might ask for another test, no, para to check kung talagang may mga significant kang baradong ugat. So, yun. Yun po pala yung Doc Naya, no? So, buti po na paalalahanan natin talagang tumatak na pwedeng dalawa lang, no, yung maging outcome. Pwedeng buhay ka o pwedeng mamatay ka. So, talagang ito ay life-threatening, no? So, sa mga opisina o usually po sa kalye, pagka nakakita po tayo ng mga ganito, ano po yung usual na advice ninyo para sa kanila? Halimbawa po may nahimatay o talagang Yes, that's a good question, no? So, dapat lahat ng tao marunong ng
basic life support, yung CPR, okay? So, kung may naimatay, check the pulses, check the airways, check the patient is breathing, no? Kung wala, then do the CPR, no? The basic life support. Then, you have to call the nearest na healthcare provider. So, yun nga maganda dapat lahat ng tao marunong yan kasi it can save lives, yung CPR na yan. So, yun ang unang titinan. Kapag naimatay yung isang tao, tingnan agad, humihinga ba siya, may pulso ba siya, pag wala, call an ambulance, do CPR agad, no? So, yan ang isang pwede natin gawin. Sa opisina, sa daan, sana makita kayo na may nangyaring ganyan. Kasi siya, nakakano talaga siya, salba ng buhay, no? Yung basic Talaga po palang importante itong basic life support o yung CPR natin na tinatawag, Doc Naya. No? So sa ating mga health checkers, marami pong mga references o mga pwedeng tignan kung paano ito ginagawa. Magandang paalala ni Doc Naya sa atin kapag may nakita po tayo sa ating bahay, sa kaopisina o sa kalye man, na i-check ang kanilang pulso, ang kanilang paghinga. Kung wala ay talagang mag-start na tayo ng ating CPR. Doc Naya, marami po tayong naibahagi ng mga tips kanina pa na binabanggit sa ating mga health checkers patungkol sa kanilang lifestyle at mga pag-iwas na umabot pa sa ating heart attack ang kanilang kondisyon. Gusto niyo po bang ulitin itong mga ito para sa ating mga health checkers para talagang tumatak sa ating mga isip ano po ba yung mga kailangang gawin para maiwasang umabot pa sa heart attack ang ating kondisyon? Oo. So, unang-una, have a healthy lifestyle, no? Tigilan ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, kasi yan yung mga talaga magkakos ng problem in the future. Then, if you have hypertension or diabetes or any comorbidities, always take your medications, follow up with your doctor, then eat a healthy diet, no? Hindi porke umiinom kayo ng gamot para sa mga ganyan, na kayo, all out na kayo ng kain, no? Proper diet pa din po tayo. Tapos, importante ko maglakad, no? Kung di kaya mag-exercise, simpleng lakad lang po. Like 150 minutes a week. Yan po yung mga recommendation or 25,000 steps a day daw, ganyan, or 10,000 to 25,000 steps a day. Magandang pagtulog po, no? Yung 6 to 8 hours ng pagtulog para makarecover po yung katawan. So yan po yung mga yung mga preventive measures para po hindi tayo magkaroon ng mga problema sa puso, no? And then if you're taking maintenance meds, always take your meds, no? Hindi porke maganda pakiramdam mo, maganda BP mo, i-stop mo siya. Kahit maganda yung sugar mo, i-stop mo siya. Hindi po ganun yon. Tell your doctor about it, and then your doctor or your healthcare provider can discuss with you what are the other options, no? At kung may kailangan kayong ipapanggawin sa inyong medications, no? Pero wag mo kayo magde-decide on your own. And regular follow-up po, 3 to 6 months a year, yan po yung mga recommended natin na makita man kayo ng doktor ninyo. So, yun po ang mga pwede nating gawin. Doc Naya, napakaganda ng ating kwentuhan ngayong araw, no? So marami pong nagtatanong sa ating mga health checkers. Doc Naya, saan daw po kayo pinakamainam na puntahan para makapagpakonsulta po sila sa inyo? Well, I am affiliated with St. Luke's Medical Center in Global and in Quezon City, here in UERM in Aurora, also in Perpetual Las Piñas and Binyan. I also have a Facebook account. You can just type Dr. Alinaya Cordero, and then you can ask for the details of my clinic, set an appointment with my secretaries, and then I can see you kung saan kayo pinakamalapit, no? So if you notice, I have clinic from Quezon City, all the way from Quezon City to Perpetual, even in Binyan, no? So depende kung saan ka na lang malapit. So pwede niyo pong ako i-chat, no? Ibibigay ko po sa inyo kung ano yung mga clinic details ko po. Salamat po. Doc Naya, para po isara ang ating episode ngayong araw, ano po ang inyong payo para sa ating mga kababayan ngayong National Heart Month? O alagaan po natin ang ating sarili, no? The biggest gift for ourselves and for our families to remain healthy. Yun po, no? Maging conscious po tayo, hindi porke bata po tayo, pagiging all out na po tayo sa mga natin, mga bisyo po natin, no? Hindi po ganon. Pinaka-importante po sa lahat,
tanggalin po yung paninigarilyo. Kasi kahit po yung paninigarilyo na yan, wala ka ibang sakit, naninigarilyo ka lang, magkakaroon ka na ng ibang sakit in the future. And the end, pwede ka rin mag-cause ng problema sa mga taong nakakalanghap ng usok mo, no? Pwede mag-cause ng cancer o heart problem din yung taong nakakalanghap ng usok mo, no? So tanggalin po natin yan. Keep your BP in the normal, your cholesterol's in the normal level. Seek your healthcare provider regularly, no? And then always do exercise, no? Walking, exercise, lakad po. Kasi po ngayon po sinasabi kapag 8 hours kang nakaupo is equivalent already for a person na naninigarilyo. So ganun po katindi. Kung hindi ka maglalakad, para ka na rin nanigarilyo. So dapat po maglakad po tayo. Nakaka-prevent po siya for a lot of problems in the future po. No? Nakaka-prevent po siya ng heart attack, heart failure, stroke. Marami pong pwedeng i-prevent po ang simpleng paglalakad lang. Ayan, maraming salamat po muli, Dr. Alinaya A. Cordero. Sana po ay bisitahan niyo po muli kami dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Maraming salamat po ulit at sana may imbitahan niyo po ulit ako next time. Happy Hearts Month! Isa na namang episode sa ating Love Month series, Buwan ng Pag-iibig at Pag-ibig. Yan ang ating mga episode sa mga paksang talaga namang focus ang pag-ibig at pagtibok ng ating mga puso. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus.